Yung buntis ako at wala akong time kundi sa bahay lang ako, magpahinga. Nakikita ko na grabe pala yung sama ng tao ngayon, no? As in, kung anong pumasok sa utak nila, makasakit sila. O kahit na ano lang gusto sabihin nila, hindi silang iisip, kahit mukha na silang tanga. Sariling account pa yung ginagamit nila, talagang nagtatype sila ng kahit na ano. Pwedeng para sa inyo totoo, pero po pwedeng hindi din, pero wala kayong pakialam. Sobrang agree ako kay Mami Oni doon. Yung sobrang sama na ng mga tao. Lalo na sa social media pa sila nang bubuli. Ang mga tao ngayon wala nang pakialam kung ano yung opinion mo. Kung ano yung mararamdaman mo. As in lahat, kapag meron silang gustong sabihin sa'yo, diretsahan nilang sasabihin yun. By the means of social media. Ganyan. Kaya ko alam niyo sa totoo lang, hindi nagwawagi yung mga bashers na yan sa akin. Kasi hindi ako pala basa ng mga comments. Actually, yung mga nagbabasa na ng comments is yung admin namin dito sa channel na to. Tapos, yung owner nung channel na to. By the way, guys, kasi marami nagsasabi dyan na for the content lang daw, ganyan, para daw kumita, ganyan. Excuse me po. Kahit wala pong kitain nitong channel na to, bayad po ako dahil meron po akong monthly fixed salary dito. At ito, kaya hindi ako nagbabasa ng mga komento ninyo kasi ang nagmamatter lang sa akin kapag nagsasalita ako dito is yung komento ko sa isang particular na issue. Grabe no to think na alam naman ng mga tao kung gaano kaselan ang kondisyon ngayon ni Mami Oni dahil nga sa kanyang pagdadalang tao. Alam ng mga tao na hirap siya ngayon kaya nga hindi natin siya masyado makikita sa nagpo-post sa social media, ganyan. Sinabi naman niya yun nagbigay siya ng pahayag na sobrang sela ng pinagdadaanan niya kaya as much as possible, yung appearance niya makikita niyo lang siya doon sa reality show nila. Kasi nga wala siyang gana sa lahat, naka-bedrest lang siya. So doon sa mga nambabash kay Mami Oni, alam ko kasi yung pinagdadaanan ni Mami Oni kasi nakailang anak na ako. At talaga kahit na ilang beses akong magdalang tao, same pa rin yung nararamdaman, it never gets old. Every time na mapipregi ako, ganun talagang maselan, mahirap maging maselan magbuntis. Kaya talagang naiintindihan ko siya. Tapos ganito yung mga mababasa niya na iba't ibang pambabash, di ba? Pambabarubal, kumbaga. Nakakaloka kasi sobra yung mga tao. Alam niyo, wish ko na lang sana itong mga taong nagsasalita ng ganito, makaranas ng paulit-ulit na pagbubuntis at paglilihi para malaman nila kung ano yung nararamdaman ng isang tao sa ganong sitwasyon. Ngayon ko lang napagtanto, ang dami pala mga kinulang sa pagmamahal. Diba kasi yung mga ganyan, yung mga mahilig mang bash, yung manghamak ng isang tao, yan yung kulang sa pagmamahal, yun yung kulang sa pansin, kumbaga, diba? Kaya sila nagpapa-epal, magkomento-komento ng kung ano-ano, kasi kulang na kulang sila sa pansin. Gusto nilang mapansin sila through that bullying gesture. Nakakaawa yung mga ganyang tao. Kaya pag sa YouTube, sinasabihan ako nung boss ko, yung owner ng channel na to, sabi niya, sa YouTube okay sana yung views kaya lang, ang dami daw basher. So sabi ko ganun, dead ma sa basher. Kasi wala naman ako napapala dyan sa mga yan. Ano makukuha ko sa kanila, di ba? Saka alam ko na yung karakas sa mga ganyang bashers. The more napapansinin mo, the more yan na magpapapansin. Hindi nila deserve ang attention mo. Dati, bago ako maging paid content creator, inisip ko muna maigi kung pag napagdaanan ko itong mga bashing na to, kung kakayanin ko ba. Pero alam mo yon, nung una, medyo nasasaktan ako kasi meron parang pahapyaw na. In-advisean ako actually na wag akong magbasa ng komento. Pero hindi mo maiiwasan yun kasi minsan dumadaan sa feeds mo. Tapos, maku-curious ka talaga na i-open. Pero ngayon, dead man parang wala lang, ginagawa ko na lang to dahil trabaho ko to. Tapos pag dumadaan siya sa feeds ko, nagsasawa kasi ako sa mukha ko. Alam mo yun yung nagsasawa ako sa boses ko. Alam ko naman kung ano yung sinasabi ko doon sa vlog. So, hindi ko na siya kiniklik. Dead man na. Kahit may mga komento pa dyan. Minsan, nakaka 100 plus comments. Hindi ko binabasa. Ayoko masira yung araw kayo kung kunin ng mga tao na yun yung energy ko. Hindi nila deserve. I guess meron kasi talagang history to si Mami Oni na way before pa, di ba? May mga issue siya before na nadala niya din hanggang ngayon. Kaya yung mga tao, hanggang ngayon ganun pa rin yung tingin sa kanya. Kaya parang walang matinong sinasabi. 'Di ba? Wala ding
Di rin magawang marespetuhin siya ng mga tao. Pero, alam niyo yun, kung wala kang magandang sasabihin, wag ka na lang mag-comment, wag ka na lang magsalita. Sarilinin mo na lang yun. Pero sabi nga nila bilang social media ito at ikaw pinili mo maging influencer, tanggapin mo daw kung ano daw yung sasabihin ng mga tao sa'yo. Which is okay naman yun. Tama din naman yun, di ba? Pero kasi syempre, minsan maging sensitive din tayo dun sa sitwasyon ng tao. Kagaya nga nito ni Mami Oni na kasalukuyang nagdadalang tao. 'Di ba? Yung mga nagsasabi dyan na ang arte-arte daw ni Mami Oni, ay hindi naman daw ganun yung pagbubuntis niya. Iba-iba nga po ang cases ng mga taong nagbubuntis. Ako, nakaka-relate ako kay Mami Oni kasi nakailang anak na ako pero always the same scenario na talagang ang hirap din talaga. Kasi until second trimester, sobrang struggle. Nakakaramdam ka pa rin ng dizziness, low blood ka, tas di mo pa rin alam kung ano talaga yung specific na gusto mong kainin. Nagkanahihilo pag tumatayo ka. Tapos, minsan ayaw mong kumilos, gusto mo lang nakahiga. Nararamdaman ko yan. Kaya ako naiintindihan ko yung pinagdadaanan ni Mami Oni. And masakit dun is kapo babae ko siya. Alam ko yung napapagdaanan niya at nararamdaman niya. Tapos hindi maintindihan yun ng ibang tao. Tapos yung karamihan pa ng bashers niya ay babae din. Ano yun? Sa mga babaeng hindi marunong sumuporta ng kapwa babae at nang babash ng kapwa niya babae, sana tubuan kayo ng titi. Ano yan yung may mga nararamdamang inggit sa katawan, yung ganun. Actually, hindi na bago yan kasi talaga sa totoo lang, yung mga babaeng nangihila sa kapwa nilang babae pababa. Yun yung merong may insecurity sa sarili nila, kumbaga. Kasi nakikita nila ito, bakit ito ganyan, pero ganyan. Pero ako, kahit anong pagsisikap ko, wala nangyayari sa buhay ko. Kasi ganyan ka. Ganyan ang pag-uugali mo. Member pa naman ako ng women empowerment groups and women supporting women groups kasi talaga gusto ko siyang i-advocate. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, yung mga nanghihila sa atin pababa at yung mga naninira sa atin ay kapwa natin babae. Actually, 90% ng mga commenters ko sa mga social media or kung meron man nagko-komento sa akin na hindi maganda, asahan mo sa babae nang galing yun. At yun ang hindi ko maintindihan kung bakit, di ba? Tapos meron naman na, kung meron kang gustong sabihin, ipahiwatig na komento sa taong to, pwede mo naman siyang sabihin in a nice way, na hindi mo hinahamak yung tao na yun, di ba? Yung may proper na pagbibigay ng opinion, ganon. Kaso nga, hindi naman lahat may pinag-aralan, hindi makakaramdam dahil nga karamihan offensive magsalita dahil nga walang proper breeding. Why can't we just be happy for other people? Like for example, dito na lang kay Mami Oni. Ako, nung nalaman ko na nagdadalang tao siya, sobrang na-excite ako. Talagang natuwa ako kasi alam ko na pinapangarap niya yun na mabigyan ng kapatid si Tyronia. Alam ko na matagal niya nang gusto magka-baby ulit. Regalo din yun sa kanya ni Lord. I just wanna say this. If ever na may mag-comment sa'yo na hindi maganda o bulihin ka or i-provoke ka, ganyan, deadmine mo lang. Alam ko mahirap to. Pero alam niyo yun, mas powerful kapag ka hindi mo binibigyan ng attention yung mga ganon. Kasi sa totoo lang, ang mararamdaman ng mga yun parang, tae pala yan yung ganon. Diba? As in, wala lang. Deadmahin mo na lang. Saka kung hindi naman totoo yung mga sinasabi nila, bakit ka masasaktan, diba?